Bilang bahagi po ng contingency measures ng organizers ng National Rally for Peace dahil sa dami ng inaasahang dadagsang tao, ay minarapat ng mga volunteers mula sa Christian Medical Dental and Paramedic Society o CMDPS na magtalaga ng maraming medical stations sa kabuuan ng Rizal Park para makatugon sa mga mangangailangan ng first aid. Isa pa po sa mga talagang pinaghandaan ng mga organizers ay ang pag-i-install ng mga naglalakihang LED walls sa iba't ibang lansangan sa paligid ng Rizal Park para saan man po makapwesto ang ating mga kababayan bukas ay mapapanood nila ang mga programa mula po dito sa Quirino Grandstand. Mayroon pong higit na 14 na LED walls dito po sa kabuuan ng Ermita, Maynila. Ang ilan po dyan ay nakastation sa Luneta Park. Meron din pong mga nakalagay sa kahabaan ng P. Burgos Avenue at maging sa TM Calao Avenue. Patuloy po na ipinapaalala sa mga motorista ang gagawi sa lugar na ito ng Maynila na maglaan po kayo ng sapat na oras sa inyong mga paglalakbay o sa inyong mga biyahe. Kaugnay po ito ng mga ipinatupad ng alternative routes at road closures na ipinost naman po ng Manila Traffic and Parking Bureau at Metro Manila Development Authority sa kanilang mga kinauukulang Facebook pages. Yan po ang mga huling pangyayari dito sa aking... Marami sa kanila ang nag-set up na ng tent malapit sa Quirino Grandstand, habang ang iba ay maagang nag-book ng kanilang accommodation sa mga hotel sa paligid ng nasabing grandstand. Ang National Rally for Peace ay isasagawa ng mga miyembro ng INC bilang pagsuporta sa posisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na isantabi ang panawagang impeachment case kay pangalawang Pangulong Sara Duterte at sa halip pagtuunan ng pansin ng mga mambabatas ang mandato nito at pangangailangan ng bansa. Dito sa Cebu South Road Properties bukas ng umaga. Layunin na naturang aktibidad na ito na magkaisa ang mga Pilipino upang isulong ang kapayapaan sa gitna ng mga hamon sa bansa. Ngayong gabi ay patuloy pa rin ang pagdagsa ng mga kababayan natin dito sa Cebu South Road Properties. At ang iba nga sa kanila ay dito na magpapalipas ng gabi na galing pa sa mga malalayong lugar. Alas 8 ng umaga naman bukas, magsisimula ang programa rito kabilang na ang entertainment na ihahandog ng mga ipinagmamalaking performers ng Cebu tulad ng Cebu City District Band, CCC Dancers at marami pang iba. Para sa kaalaman ng lahat, pagkatapos ng bagyong Christine ay halos tuloy-tuloy na o araw-araw na ang pag-ulan dito sa Albay. At sa araw nga na ito ay patuloy pa rin tayong nakatatanggap ng orange rainfall warning mula pa rin sa National Disaster Risk Reduction and Management. Kaya bukas sa actual day ng National Rally for Peace ay inaasahan na ng lahat ng mga dadalo sa pangunguna ng Iglesia ni Cristo ang sasagupain nilang ulan. At ukol sa ginagawang paghahanda ay nakapanayam natin si kapatid na Eric Saratan, ang tagapangasiwa ng distrito ng Albay. Ay handa ang lahat nagpamlanagay ng mga tarpuli, pagsasaayos sa lahat ng parking at baba. Magpo-volume ang traffic lado sa kinabukasan. Baka mamayang gabi ay magsisimula ng dumami ang bilangan mga sasakyan. Maulan man dito sa Legazpi City, Albay. Pero gaya nga ng sinabi ng organizers dito na ating mga nakapanayam, ay rain or rain. Ibig sabihin, hindi option ng pag-araw, ay tuloy-tuloy ang gagawin nilang pakikipagkaisa para sa kapayapaan. Mula po dito sa Sawangan Park, Legazpi City, Albay. Sa gawang National Rally for Peace na pangungunahan ng Iglesia ni Cristo bukas January 13. Kaugnay po niyan, nagbigay ng traffic advisory ang city government. Early January, natanggap namin yung information na magkaroon po ng rally ang Iglesia ni Cristo. At saka may nalaman din kami na may mga other religious sectors na
sasabay po sa inyo. Kayo lang po daw yung spearhead kumbaga sa rally. At dahil doon, nagkaroon po kami ng series of conferences and meetings and preparation para sa security, para magkaroon tayo ng peaceful and orderly conduct of this rally. Base doon sa in-apply ng Iglesia ni Cristo na permit at in-approve ng ating City Mayor, galing po doon sa Rizal Avenue, corner Ipis Pahares, papunta din doon sa may wharf area kung saan nandoon yung main gate ng PPA. So, yung area na yun ang i-close natin, intended para sa mga tao na mag-conduct ng mag-join ng peaceful rally. I-close namin yun using barricades, at sa mga second layer ng security natin, i-close din namin, no entry din namin for vehicles. So, ibig sabihin yung lahat na mag-join sa rally, maglakad lang sila papunta doon sa venue. Nagkaroon po tayo ng rerouting sa traffic po natin. Yung mga galing Santiago, San Pedro, Kawit, hanggang doon lang po sila sa Ariusa Streets. Hindi na po sila makapasok dito sa Pahares. So sa Ariusa Streets, magkaroon tayo po ng mga no entry signages. Pwede sila aakyat doon sa Rizal Avenue kung meron silang transaction doon sa Agora Market. Doon sila sa Rizal Avenue magpunta. Dito sila papasok sa may BE. Ito po yung intersection ng Rizal Avenue, Benigno Aquino, pababa doon sa Gate 5 natin. Yun lang po ang pwede nilang mapasukan, yung sa may BE, parte ng BE, para maiwasan po natin yung pagkakaroon ng problema doon mismo sa venue ng mga magkakandak po ng rally. Kasi nakita ko, napakaganda yung napaka-organized ng Iglesia ni Cristo. May isang kuman po ang Iglesia ni Cristo na nakita namin. At saka well-disseminated base doon sa grupo ng ISKAN na kamiting namin palagi. At saka yung mga representative. Itong mga gagawin namin, medyo ang feeling ko hindi kami masyadong mabigatan sa trabaho kasi parang organisado man sila at saka may mga tao din na gagawa para doon. So kami, magtulong na kami sa pag-facilitate. Pinaghahanda na nga po ang mga residente, business establishments, commuters at mga estudyante para sa inaasahang mabigat na daloy ng traffic. Pero buo ang suporta ng city government na mapanatili ang kaayusan dito sa city proper. Nag-anunsyo na rin po ang ibang mga paaralan dito sa syudad ng class suspension sa Monday para bigyan ng daan ang mapayapang rally na ito. Ang ulan dito ngayon sa Ormoc City, ngunit tuloy-tuloy pa rin na inihanda ang pagdarausan ng peaceful rally. Makulimlim at pabugso-bugso ang ulan dito ngayon sa Ormoc City, ngunit tuloy-tuloy pa rin na inihanda ang pagdarausan ng peaceful rally. Sa kasalukuyan ay patuloy po na inihahanda ang dako kung saan isasagawa po ang National Rally na pangungunahan po ng Iglesia ni Cristo. Inihahanda po ang kaayusan na magiging traffic para maging maayos po ang pagtungo ng mga dadalo sa malaking pagkilos na ito. Mula po doon sa mga parking ng mga sasakyang gagamitin at maging sa daloy ng trapiko dito sa pinakalungsod ng Ormoc City. At sa kasalukuyan ay patuloy na inihahanda ang mga gagamiting teknikal para po naman sa ikapagtatagumpay ng malaking pagkilos. Bagamat ang panahon po natin ngayon ay makulimlim at may mga manakanakang pag-ulan, bahagyang malakas, bahagyang mahina, pero anuman po ang maging kalagayan ng panahon sa araw ng bukas ay tuloy
ang isasagawang magpagkilos tuloy ang National Rally for Peace. Pinaghahandaan din ito ng iba't ibang sangay ng lokal na pamahalaan ng Ormoc City para sa mga kaukulang seguridad at kaayusan. Bagamat malaking volume ng tao ang inaasahan bukas, pero hindi ito ikinababahala ng marami nating kababayan dito sa Ormoc City. Yung kan namin sa experience na zero casualty tayo or any injury man lang na yung kan natin dito para sa peaceful rally. Pag start na naman nandito na yung mga delegates, meron po tayo nag-roving na mga K9 saka EOD technician para maging well secured talaga. Ako mo duty ugma kay na event sa Iglesia ni Cristo. Amo yung paningkamutan nga limpyo ang syudad. Ang Iglesia ni Cristo pagdating sa aktibidad, maayo ilang pag-organize. Dugay na ko sa Ormoc, bata pa ko, nanindan ako sa Ormoc Superdome. Kang Iglesia, way kagubot, way kakuan, upside jud. Dugay na kayo sila sa plaza, magkuan sila, mag-event sa Iglesia, din sa plaza. Wagay kuan, upside jud. Maayos na nakipag-coordinate ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo sa lokal na pamahalaan ng lungsod ng Iloilo. Mula sa hanay ng PNP, titiyakin ng peace and order at seguridad ng mga delegates. Gayun din ang Bureau of Fire Protection, Philippine Coast Guard, City Disaster Risk Reduction and Management Office at Philippine Red Cross. Gayun din po ang mga members ng Samahang Christian Medical, Dental and Paramedical Society o CMDPS ay inihanda po ang kanilang first aid kit o medical equipment. Kapatid na Alvin at kapatid na Emmanuel, as of 2:30 p.m. ngayong January 12, nag-anunsyo po ang local government unit ng Iloilo City na suspendido po ang face-to-face classes ng lahat o all levels sa Iloilo City. Inabisuhan ng city government na mag-shift sa modular learning ang mga paaralan. Samantala, tuloy po ang operasyon ng government offices at magkakaroon din ng rerouting sa ilang mga kalsada. Kapatid na Emmanuel, ayon po sa nakausap namin na galing sa Traffic Management Office ng Iloilo City, magkakaroon ng designated parkings para sa mga delegates na dadalo sa aktibidad na ito. At yan po ang latest update mula po rito sa Iloilo City. Sa ngayon po ay tuloy-tuloy pa rin at ongoing ang preparations, ang setup dito po sa venue sa malaking event sa araw po ng bukas. At kaugnay po niyan ay nakapanayam po namin ang tagapangasiwa ng distrito ng Bacolod City, Negros Occidental, ang kapatid na Randy Samson. Narito po ang detalye. Ang distrito po ng Bacolod City, Negros Occidental ay handang-handa na po ang lahat ng mga kapatid sa pagtungo po dito bukas sa ating pong gagawing National Rally for Peace. At yung mga bahagi po ng ating mga preparasyon, gaya ng paghingi po natin ng mga kaukulang permits sa provincial government, sa city government po, na kung saan ay isasagawa po natin ang ating rally bukas ay pinagtibay na po. Katunayan po na ito ay pinayagan po ng ating pamahalaan. Sa ating pong CMDPS, kasama po yung ating mga first responders po, ay nasa mahigit 200 po. Kung sakali po mayroong mahilo, mayroong pong mangailangan ng atensyong medikal, nakahanda po ang ating nasa CMDPS. Tayo po ay napapaligiran naman ng mga establishments po na kung saan ay pampubliko naman po, karamihan sa kanila. Ay meron po tayong inihanda po na mahigit sa 30 po na portalets po. Sa kalinisan po, una po ay nakipag-coordinate tayo sa LGU po, sa local government. At tayo po ay nangako sa kanila na kung paano na malinis natin itong ginamit, ay malinis din po natin itong iiwan. Kaya po, pagkatapos po ng event, mayroon pong mga nakatalaga na mga lokal, may mga kapatid po na may dala po ng kani-kanyang trash bag. Lahat po ng mga kalat na maaring maiwan, ilalagay po namin sa tamang
lalagyan. Kapatid na Emmanuel, ayon naman po sa PNP ay magde-deploy po sila ng mga police officers sa palibot po ng venue para po sa seguridad ng bawat isa. At ayon din po sa PNP ay inaasahan po nila na magiging mapayapa po ang event kahit na po malaking bilang ng tao ang dadalo po rito sa rally. Sa mga dadalo po na magtutungo rito sa Capitol Park and Lagoon dito po sa Bacolod City ay pinapayagan po na mag-park sa mga sumusunod na street. Mula po 1st Street to 20th Street, ito po ay sa kahabaan ng Lacson Street, Cottage Road, Aguinaldo, Hilado, Basket Pay Parking. Diyan po pwedeng mag-park ang mga sasakyan. At sa iba pa pong mga motorista ay ipinagbibigay alam po natin ang road closure sa mga sumusunod na daan para po magawa nila ng paraan na makadaan po sila sa iba pang mga ruta. Narito po ang road closures mula po Cottage Road to 15th Street. Yan din po ay sa kahabaan ng Lacson Road. Okay, let's go.